Maayong butag mga maninay. So for today's video, naday diha si Papa nagsayo kayo atiman sa balanghoy iyang gi lubong sa yuta kay aron dili ma daot. So atong tanawon mga maninay. Tabangan day nako si Papa mga maninay, dili tan-awon. Tanawan ninyo kung unsay among buhaton sa balanghoy. Kung mupalit mo og balanghoy nga daghan, inani ang inyong buhaton para hindi agad masira yung balanghoy na binili mo, para hindi po masayang. Ganyan po yung gawin niyo mga maninay, ilibing niyo sa lupa. Di ano unta pa gibutang ya, butang nga yuta gamay ana na pud gibalik kuan. Nya, kuanan ni siya tubig. Kanang bubuan. Ubuag tubig para basa ang kuan. Basa na asa ka pero pamahuman. Ayaw pag kuan na tanan kay di kuan ka banggut. Daghan man si. Ito na to. Ilang araw kasi kami mga maninay hindi nakapagbanggod ng balanghoy. Siguro mga 2. Kaya hanggang ngayon hindi pa tapos yung pagkudkod. Hindi pa kasi namin nagamit yung kudkuran, kaya hindi namin matapos-tapos pa yung balanghoy. Wala pa po kasi kaming budget para sa electrician, kaya hindi pa ubos yung balanghoy. Yan na. Maaga pala ako bumangon ngayon mga maninay dahil maaga po ako magmamawer doon sa pinaniman ko ng mulberry. Dagdagan ko po yung dugangan ako ang kaluagon sa mulberry gamay kay naapikihan. Tapos doon sa pagtaniman ko ng balanghoy kasi kukunin na po yung mower sa may-ari, sa ate ko, sa pinsan ko, kaya kailangan kong matapos agbasan ang area before mo abot si Ate Mera, kay dayon iba naman yung nag-maintenance doon sa lupa ng pinsan ko. Kaya sabi ko sa kanya, pwede ba hiramin ko muna bago ko isauli, gamitin ko muna kasi meron akong kunting imamawer na kunting lilinisan. Pumayag naman yung pinsan ko mga maninay. Actually yung si Ate Mera at yung pinsan yung nagpa-maintenance ng lupa niya is magkapatid sila mga maninay. Humingi ako ng pabor na gamitin ko muna yung mower kasi hindi pa naman August, wala pa naman. Kaya sabi niya sige. Tapos i-message ko lang daw siya kung ibabalik ko na yung mower, kung ipapakuha ko na yung mower. Kaya napaka-busy ko po ngayon mga maninay sa pagmumolding, kaya naglaan ako ng oras. Maaga akong bumangon ngayon para makapaglaan ako ng oras sa pagmawer. Ready na ako, nakasuot na ako ng gloves, nalabhan na yung gloves ko mga maninay. Actually ginamit na to ni G-Lord yung isa. Merong sapatos ko dati na luma, pang ano lang para hindi mapasukan yung jeans ko ng insekto, para hindi mapasukan ba, hindi na ilak. Ang importante lang hindi mapasukan ng scorpion. Baka matulad dati na napasukan ng sinuot ko ng scorpion at nakagat ako ng scorpion.
Tapos guys, magdidilig sana ako ng halaman ngayon ng mulberry. Pero sabi ni Papa, dapat daw hapon ako magdilig para mahaba yung stay ng tubig sa puno ng mulberry para hindi agad mag-dry. Mataas daw yung oras niya na hindi mag-dry dahil gabi siya. Kaya magdidilig sana ako ngayon ng halaman. Mamaya ko na lang gagawin sa hapon. Banha. Banhaan din mga tiruan eh. Ready na naman ang inyong maninay na sumugod sa kasagbutan. Kailangan kong idubli yung oras ko para matapos ko talaga yung aking gawain dahil meron po akong maraming order this week na kailangan kong mapadala bago mag-July to dahil dadalhin po ng Macau yung aking kasaba chips mga maninay. Thank you so much sa nagsalig sa ako Meron kasing kaibigan si Ibib na nasa Macau nagtrabaho at pabalik-balik lang dito sa Pilipinas na parang ginawa lang yung Pilipinas na kusina. So, yung trabaho po niya doon, hindi ko alam kung ano yung trabaho niya doon. Basta mayroon silang store doon ng mga Filipino food. Kaya doon niya i-display yung kasaba chips ko. Sana po ay maubos lahat yung dadalhin niya. Puhon mga maninay para makapag-order din siya ulit. So, thank you so much Eb sa pag-market sa ako ang kasaba chips diha sa Davao. Ayan, sa mga taga Macau, makapalit na mo ug makakaon na mo og kasaba chips ni Inday. Thankful talaga ako mga maninay na nakilala ko si Ibib dahil tinutulungan niya akong mag-market ng aking kasaba chips. So, last 2 weeks, nag-order siya sa akin ng 200 packs na kasaba chips at bininta niya doon. So, good for 1 week lang mga maninay, naubos yung 200 packs niya na kasaba chips. Kaya nag-order siya ulit ng 500 packs. Kasi yung 300 packs is for Macau and then yung 200 packs is para sa kanya. Kaya malaking pasasalamat ko sa kanya dahil natutulungan niya po ako biya sa pag-market sa ako ang kasaba chips. Maunang dubli kayod gid ko sa pagkudkod sa pagmolding ng balanghoy para matapos ko imolding yung binili ngayon, matapos ko before mag katapusan ng July para makasya po lahat ng maluto ko po lahat ng order na 500 packs kasi meron pong sa Cebu 50 packs, so 550 packs lahat yung lulutuin ko. Sana po ay magkasya lahat yung balanghoy ko na nandito ngayon para hindi po magka-problema. Yung mga aso naman dito mga maninay, tingnan nyo. Ayan, oh, yung isa nandyan. Yung isa naman dito, oh, nakabantay na yan kasi sasama yan sa akin. Actually, hindi namin aso yan. Hindi namin aso yan. Pero, palagi kasi silang naglalaro sa aso namin. Kaya, parang pakiramdam niya, ano na rin siya. Party na rin siya ng pamilya.
So dito po ako mga maninay, bawasan ko ng kunti yung dito para medyo apiki manggod siya. Tapos yung gagawin ko dito is kailangan ko siyang malabat para hindi po siya maubos ng pag nagbunga yung mulberry, hindi maubos ng manok. Dahil sa ngayon pa lang mga maninay, yung mga maliliit na bunga wala na kasi pinutuka ng manok. Kaya kailangan ko talaga siyang dagdagan ng kunting space dito para sa ural. Tinanggal ko pala yung sapatos kasi wala po yung liston. So kailangan ko magkuha ng pangtakip sa aking mukha dahil natatamaan po yung aking mukha ng mga lupa at delikado pa. Ang ginagawa ko kasi is kailangan kong tanggalin yung ibang ugat para kunti na lang po yung tumubo. Kaya kukuha ko ng pangtabo ng aking mukha. Punta sila manguha ng mais. Kailangan ko kasi mga maninay na walang masayang na araw or week na hindi ako maggawa ng crackers dahil tag-ulan na po mga maninay. Kailangan ko ng stock ng crackers before mag-ulan na naman. Kibul.
Tara. Pinalitan ko yung aking sweatshirt mga maninail dahil medyo liit po yung aking nasuot at nakikita po yung aking likuran pag ako ay nakayuko. So ito yung gagamitin ko pang tabo ng aking mukha. Mag ninja muna si maninay. Tumatalsik kasi yung lupa. So kanina hinubad ko po yung aking sapatos dahil natatanggal po siya. Pinalitan ko siya ng medyas para safety po yung aking paa. Pag nakaapak ako ng insekto, hindi agad makagat yung aking paa. Ito kailangan ko talagang itabi ito para hindi sagabal. Aray. Meron kasing mga kailangan ko kasing tanggalin yung mga ganito kasi delikado pag natamaan tumalsik sa mukha. Tingnan nyo yung kambing mga maninay. Ayan po yung kambing oh, kaya nakagat niya yung nakain nyo yung tinanim ko kasi naidikit ko masyado sa pins. So tapos ko nang tanggalin yung mga kahoy at saka bunot. Kaya mag start na po ako mga maninay habang hindi pa mainit yung area dito.
Kunti na lang po, matatapos na po ako sa paglampas. So minawir ko na rin yung dito kasi medyo humaba na po yung damo. At meron tayo ditong kakainin. Nagsaing sila Angging ng mais at naghatid si Jose dito ng 2 piraso. Ito. Tingnan natin kung hindi pa ba matigas. Ay nako. Medyo matigas na siya mga maninay. Medyo matigas na siya. Dapat sana last week pa sila nagdusaing. Medyo matigas na. Pero matamis siya. Siguro yung isa mas matigas to. Ito na yung almusal ko. Yan na po yung aking nalinis. Kunti lang naman yung nilinis ko at dinagdag ko. Yan. Yung doon na lang sa unahan, yung hindi pa. Katatapos ko lang kumain mga maninay ng 2 pirasong mais. 2 oras din natapos ko kainin yung 2 mais kasi matigas na. So tatapusin ko na po yung aking pag mower. Kunti na lang po yan. Tapos na po akong kumain ng mais mga maninay and inabot ako ng 2 hours sa pagkain ng mais dahil medyo matigas na po talaga yung mais na nilaga nila ni Ging Vlog. Pero thank you pa rin dahil nabusog ako sa 2 piraso na mais. And ngayon mag-continue na po ako sa trabaho ko dahil alas 8 na po at medyo mainit na po yung area na doon. Yung area doon medyo mainit na kaya kailangan ko na talagang matapos to dahil meron pa akong gagawin sa bahay. Iniwan ko doon yung mower. Merong nabunot. May kahoy na natamaan, tumama sa mulberry, nabunot yung mulberry. Hindi kasi ito masyado malalim yung pagkatanim ko nito. Kasi ito pa naman yung kinain ng kambing. Nagugat na sana siya mga maninay kaso nabunot na naman siya. Natamaan siya ng kahoy. Sana ay mabuhi pa to. Okay, tapos na. Tapos na ako magmower. Uwi na ako sa bahay. Dahil magbalat kami ng balanghoy. Diligan ko muna siya ng tubig. Nag-action og katumba man iti manoy. Okay. Ako. Sakto lang yung gasolina ko. Uwi na ako mga maninay. Sarap ng hangin. So, tapos na po ako. Uwi na po ako ng bahay dahil magbalat na naman kami ng balanghoy.
at magkugkod ng balanghoy.